Wala na. Ito yung mga damit. Wala na din. Di kaya natakot si Nanay Nonay doon sa check-up. Kailan ka po dito naglipat? Kahapon pa. Check-up mo dapat. Saan ka nagpunta? May gumawa siguro, baka gusto nila kainin, okay yan lang nga na yung sinasabi ko. Tama nga tayo ng hinala kasi 3 days pa lang po yun. Good morning sa lahat ng mga manonood natin. Ngayon po ay 9 AM po ng umaga. Dapat kanina pa talaga kami nandito. Kaso nga lang ngayon umulan. So nagdadalawang isip kami kanina. Sabi namin baka lalakas yung ulan, baka hindi kami matuloy. Ito po yung araw na pinangako natin kay Nanay Nonay na papacheck up po natin siya. At yung nga may darating kasi na araw na alis kami. Kaya kailangan bago man lang kami umalis mapacheck up ko si Nanay Nonay. At bago siya kunin ng kanyang mga anak dito, dapat sabi ko nga, di ba, dapat mapacheck up po muna natin siya para na sa ganun, may maintain po si Nanay Nonay na gamot. At ngayon ay Friday, susubukan namin ni Commander doon sa isa pang specialist po o psychiatrist from Naga to Daet. Nandun daw yun every Friday. So susubukan namin. At kung hindi man, susubukan natin maghanap sa iba kung sakaling wala man doon. Basta ang importante lang sa ngayon, ma-check up si Nanay Nonay para malapatan po ng gamot. Tara, samahan niyo po kami. At kasama ko ngayon si Rans nandito. At sabi ko nga po ay kung sakali man ma-check up ngayon si Nanay Nonay, si Rans po magbibigay ng gamot sa kanya every morning na hanggat nandito pa siya, kasi mahirap na po, baka mamaya si Nanay Nonay itapon niya lang po yung gamot, hindi po siya gagaling. Kaya ayun, sabi ko kay Rans, i-vlog niya po every morning para makita natin lahat kung iniinom ba ni Nanay Nonay yung gamot. Kaya pwede nyo mapanood yan kay Rans. Sana, ang importante pala, nandito si Nanay Nonay, kasi pag wala siya, naku, paano natin mapapacheck up. At sabi ko kay Commander, isabay na din yung isa sa tinutulungan niya na may problema din, nagka-problema din sa kanyang pag-iisip. At isasabay na po ni Commander. Kaya ngayon, bali dalawa po yung papacheck up pa namin ni Commander at ni Rans. Kanina po, so umulan kanina, di ba? Kaya nga sabi ko, baka alanganin, baka hindi tayo matuloy, pero tumigil naman sa awa ng Diyos, kaya ituloy na po natin ito. Sobrang init po talaga na naman ngayon. Ito yung mas mainit, yung kakatapos ng ulan, yung ganun. Tapos biglang araw, napakainit. Diyan kaya yung ngayon? Ha? Ngayon lang tayo pumunta ng 9 AM, Ngayon lang, Ngayon lang ba? Hindi, nagdaling tayo nung minsan. Nag-ipito na siya. Oo. Hindi, tanghali na 9 AM ba yan? Mga 9 AM? Mag-10. Okay, baka nandito. Kasi kadalasan pupunta kami dito ni Rans talaga umaga, mga 6 to 7, mga ganun. 6 to 7, naagahan namin yung gising. Mga doon, naalis siya So, kasi sabi niya kapag after niya mag-breakfast, umaalis daw siya. Bukas ba yung pintuan? Bukas sarado. Bukas, baka nandito. Kasi may panara siya dyan, sinasara niya yan. Sabi ng mga viewers natin, napaka galing daw ni Nanay Nonay magpili ng lugar. Napakaganda nga naman talaga dito. Napakaganda ng view. Yan. Yung siya sa safe talaga. Oo, saka sa safe talaga. Huwag na natin paliguin si Nanay. Kung nandito. Nay! Tao po! Wala pa yata. Nay! Nanay! Wala. Nanay! Nanay Nonay! Paano ito? Wala pa yata dito. Tao po, Nanay! Subukan natin doon sa likod. Kasi kapag hindi po ito na-check up ngayon, every Friday lang po yun. Baka hindi na naman sa susunod na linggo na naman po ito mag-check up si Nanay. Hindi natin alam, baka sundin na siya dito ng anak. Kaya kailangan, ngayong araw po. Yung bahay niya, sa likod.
Nilagyan niya ng mga bato-bato. Dito sa tinignan natin dati, baka nandito. Baka naglalaba dito, ano? Subukan natin. Nanay, nonay! Ah, makita nyo, oh. Basa yung mga ano, basa yung mga dahon kasi kakaulan nga lang. Nanay! Nasaan kaya nagpunta yun? Dito ba yung sinasabi niyang pinaglalabahan niya? O dito yun, di ba? Nay! Nay! Nanay, nonay! Wala yata dito. Nadadala. Baka nang sentro. Ha? Dito tayo nito mauubos ang oras pag hinanap natin ito. Paghanap natin. Ay, naku. Meron punta si nanay. Baka ano, sumilong kasi umulan kanina. Ano? May tato. O, tisilipin natin. Saan yung cottage, malayo ba yun? Diyan lang, silipin natin. Ito pa naman, timing pa naman kung kailang ito yung araw ng check up niya tsaka pa wala si nanay. Ito mga nakaraon na araw na walang check up, eh nandyan siya lagi. Ano kaya ito? Ayun yung kubo na sinasabing pinag-aanohan niya, pinagtatambayan niya. Baka sakali tayo mga kamamaya nandito. Noon pala si Nanay Nonay dito nakatira sa kabilang bato na to. Diyan siya nagawa ng bahay-bahay niya sa kubo na yan. Oh, may mga damit dito. Hindi kayo naliligo dyan? Oh, wala naman. Parang wala yata, Rans. Eh, yan lang yan naman yata yung kubo na pinag-i-stayan niya. Meron pa ba yun dyan sa gilid? Ito yung mahirap kapag umalis si Nanay Nonay sa bahay nila na may kailangan tayong ano sa kanya. Kasi mauubos talaga yung oras sa paghahanap. Kagaya nung nakaraan, halos inabot ni kami ni Rans ng isang oras mahigit kakahanap sa kanya. Wala, oh. Ito yung kubo na sinasabi niya pinagtatambay niya, no? Wala naman. Hindi kaya sa sentro na pumunta yun? Ako mahirap pa naman hanapin pag sa sentro. Pahinga muna tayo saglit. Sobrang init. Ito yung kubo na sinasabing kapag sabi niya pupunta siya dito kapag Naulan, natulog. Oo, kapag umuulan, kapag may tumutulo doon sa bahay niya, dito siya pumupunta. O kaya yung medyo malakas ang tubig, dito siya kasi mataas to. Makita niyo naman na malayo ito sa tubig. At saka ito dati resort yata to, no? Dati itong resort, kaya ayun, dito siya nakikitira kapag ganyan na hindi niya ramdam niyang hindi siya safe doon sa tinitirhan niya. Okay, Nanay Nonay pa yata ito. Ng buhok. Magpapahinga lang muna kami dito saglit bago pumunta kami ng sentro, hanapin namin. Kung kailan ito na yung inaantay kong araw para sa kanya, ay ngayon pa nagkaganito. At nang tingnan ko nga ang kanyang mga gamit muli, ay wala dito ang kanyang mga grocery na halos 3 araw ko pa lamang ito na mula nung dinala ko sa kanya,
ay nakakapagtakang wala na ito rito. At matapos nga kami rito ay agad-agad namin siyang hinanap. Wala yata dito. Naghiwalay na kami ni Rans para mabilis yung paghanap kay Nanay Nonay, pero halos nalibot ko na itong sentro. Wala talaga akong makitang Nanay Nonay dito. Oh, ano? Wala. Wala din, di rin nakita ni Rans. Ano? Wala. Tara. Halos nalibot na namin ni Rans ang buong sentro ng Kapalonga, ngunit wala kaming Nanay Nonay na nakita. Makalipas ang isang araw, binalikan namin si Nanay Nonay upang alamin kung siya nga ba ay tuluyan ng umalis at kung andito pa ay malaman namin ang kanyang sitwasyon. Kinakailangan natin punta si Nanay Nonay kasi nga yung vlog natin sa kanya noong nakaraan na dapat check up niya po nung Friday ay hindi po natuloy dahil nga sa si Nanay Nonay ay wala nung mga araw na yun na hinanap natin. Hindi natin alam kung tinakasan ba tayo nung araw na yun ni Nanay Nonay o ano, hindi natin alam. Kaya ngayon kailangan natin siyang puntahan kasi lalo na hindi po maganda ang panahon ngayon. Alamin natin sitwasyon niya kung kailangang ilikas po siya natin doon. Tara. Napakalaki ng ano ngayon, napakalaki po ng low tide ngayon. Parang ngayon ko lang ito nakita na ganito. Madalas ba ganito ito? Oo. Depende po sa panahon. Kailangan malaman natin kung ano yung sitwasyon niya dito kasi kawawa naman din po yung tao. Lalo na't nasa tabi po ng dagat. Ang tanong kung nandyan ngayon. Hindi ko alam. Nung nakaraang punta natin, wala eh. Lalo pa kayo maulan. Doon sa kubo-kubo niya doon. Susubukan natin. Kasi nung nakaraan gusto namin siyang mapacheck up kaso nga lang ganyan naman po yung nangyari. Hinanap namin siya sa buong sentro, sa bayan, wala. Tinanong namin kung may nakakita sa kanya. Wala din, sabi nga ni Commander baka daw mamaya umuwi na pala si Nanay Nonay, baka naglakad na naman. Dahil natakot siguro doon sa check up. So yun ang iniisip ko na baka ganun ang nangyari. Kaya siguraduhin natin, mas maigi sigurado po para alam natin kung nandyan o wala. Kasi base dun sa nakita ko na yung mga pagkain niya wala na dun eh. Pero may mga gamit pa naman. May mga nakita pa akong mga damit dun ni Nanay Nonay. At ang tanong lang kung saan natin siya pwedeng ilipat kung sakali man. Yung mga anak niya po hindi ko pa alam kung ano yung eksaktong date kung kailan sila pupunta dito. At sayang lang, anytime sana pwede na nilang sunduin si Nanay Nonay. Ibig sabihin dapat pwede na nilang sunduin dito. At kasi may maintenance na siya na gamot. Alam na kung ano yung iinumin, kaso nga lang wala. Hindi na tuloy. Tao po. Nay? Tao po. Ay, wala na yung mga gamit niya dito. Wala na. Ito yung mga damit. Wala na din. Baka lumikas. Baka naglikas lang kasi may bagyo nga. Ha? Naglikas lang kasi may bagyo. Pero alam ni Nanay Nonay kasi yung panahon kung kailangan niya lumikas o hindi. Sa ngayon naman sa hindi pa naman ganoong kalakas, di ba? Yung sa kubo, tinatin natin. Nangyari. Tingnan nga natin ulit. Wala na talaga. Wala na mga damit dito. Wala na kahit anong gamit dito. Di kaya natakot si Nanay Nonay doon sa check-up? Oo. Ha? Hindi ko alam. Titingnan ko dun sa kubo dun. Tsaka parang bumagsak yung ano niya. Parang bumagsak yung bubong. Ayan o. Bumaba. Aba, matibay. Iba yan, di na. Oh, ang tigas oh. Kasi sa buhay na puno siya nakaano. Matibay. Matibay pala yung ano ni Nanay Nonay. Yung bubong. Parang kahit lambitinan mo hindi mabagsak. Check ko dun sa kubo. Check natin. Yung sa pinuntahan natin nung isang araw. Baka sakali baka nandun. Parang may nakaano dun, may nakatabing. Parang may tao nga dun. Parang may tao. Tingnan natin dun. Parang may ano siya oh. May kurtina ano. Baka nandyan. Huwag naman po sanang tama yung hinala ni Commander na umalis na si Nanay Nonay. Pero, di ba nung tinanong naman po natin si Nanay Nonay mga kababayan kung
willing siyang sasama, di ba? Sabi naman po niya ay willing. At kinausap naman natin siya ng maayos tungkol sa check-up na kung sasama siya sa atin, at sabi naman niya sasama naman siya. Sasama naman siya ng maayos. Kaso nga lang, hindi natin alam kung ano yung tumakbo din sa isip niya, bakit gano'n. Bakit hindi, tinaguan niya tayo nung check-up niya. Hindi natin alam. Oh, may tao din. Yung lalaki. Sana nandito sa kubo, kung nandito si Nanay Nonay sa kubo na to, sa pinanggalingan namin. Safe naman siya dito, kaso nga sa tubig, kaso nga lang ayun yung hangin, medyo ano siya dito sa hangin. Nay! Nanay! Marcos ito. Saan ang daan dito? Dito? Grabe si nanay oh. Ha? Kaya lipat ako rito, gawa na may bagyo. May bagyo? Lipat rin yung kubo ko ron eh. Oh, kamusta ka dito? Buti naman. At Nilagyan mo ng ano? Nilagyan mo ng... oo, sinulayan ko. Gawa Ha? ng baka umuuga eh. Lagyan ng sulay. Yung ano, watukon. Napakagaling niya, ninunay Lahat ko, parang ginawa ko lalaki. lang paraan lang para baka mamaya eh, lumakas ba ang hangin, bigla na lang liparin. Kaya Kailan ka po dito naglipat? kahapon pa. Kahapon? Kamusta ka po dito? Paano ka dito nakatulog? Walang dingding. Hindi yan, dyan lang. Ha? Dyan lang. Nakatulog ka dito? Oo naman. Ipipikit lang naman natin yung ating mata eh. Eh kaso malamig. Meron naman tayong kumot. Nagkumot na lang ang inano mo, ang ginawa mong dingding. Grabe. Kamusta? Nagtanghalian ka na? Oo. Anong kinain mo? Kanin lang. Kanin? Oo. Oo, hinanap ka namin nung isang araw, na-check up mo dapat. Saan ka nagpunta? Yung isang araw? Nandun ako sa bayan. Ay, naglibot kami doon ni Rans, hindi ka namin nakita. Saan ka doon nag-standby? Sa may Maho. Saan yun? Diyan yung may bagong kapalungga dyan, Maho. MHO. Oh, nagdaan tayo doon, di ba? Doon sa bagong parang paanakan? Hindi ka naman namin doon nakita. Paikot-ikot kami Ay, doon. kasi medyo maraming mga nagsisiparet sila ng takbo eh. Kaya, Okay. muntik na nga parang maingay. Buti naman, hindi nagkatuloy yun sila, nagkakaroon ng Paano yan? Yung bata. check up mo hindi natuloy. Kasi nung Friday yun, di ba? Friday dapat. Eh, wala. Mag-aantay na naman tayo ng susunod na Biyernes nito. Next week, okay lang. Eh, bakit pagpunta ko dun, wala na yung mga groceries mo nung sinilip ko? Bakit wala na? Ano nangyari? Ano nangyari? Naubos mo o may ano? Naubos. Sure ka? Kasi 3 araw pa lang yung nakalipas po noon. Hindi po natin to pinaghahanapan si Nanay Nonay. Inaalam po natin kung ano, may nangialam ba o ano. Ano pong ano? May gumawa siguro, baka gusto nila kainin, okay yan lang nga na yung sinasabi kainin. ko. Siguro ayaw lang ni Nanay Nonay sabihin. Yun nga yung totoo. Tama nga tayo ng hinala kasi 3 days pa lang po yun. Hindi po kaagad-agad ganun kabilis ni Nanay Nonay mauubos yung mga yun. 2 box po yun, napaka-imposible. Kaya ayun, ito kay Nanay Nonay na nanggaling na may nangialam nga talaga. Gusto mo ba maglikas? Siguro naman wala nang Bagyo? Ano bang sitwasyon ng ha? Ngayon lang yung pinakang daan eh, kaninang umaga. Kaninang umaga? Ibig sabihin ito na yun? Paano yun? Paupa na. Okay ka lang dito? Okay lang ako dito. Sure ka po dito? Ano naman? Kasi pwede ka namin dalhin sa barangay. Barangay nang dito sa Oo, Kapalungga. kung ano yung nakakasako po dito. At pwede ka doon lumikas. Dito lang muna ako. Sigurado ka po? Ano bang pwedeng natin dito kay Nanay Nonay?
Huwag pwede. Ito po, sino nagkabit nito? Ako na lang din. Ayan yung ba tawag na tarpaulin. Pero malamig po dito, Nanay Nonay. Pag matulog ka dito mamayang gabi. Marami bang may mga ano kayo? Yung mga naglipat ba? Meron? Mga naglikas po, hindi po namin sigurado, Nanay Nonay, pero pwede namin tingnan ngayon. Sa barangay kung may mga naglikas doon. At kung wala naman, kahit wala, pwede naman kayo doon mag-stay, siguro. Siguro dito lang ako. Okay naman eh. Maayos na rin naman ang panahon. Okay, pero ganito na lang po, Nanay Nonay, since dito may daan dyan, di ba? May daan dyan? Dito. Sige, ganito na lang po. Papakiramdaman natin yung panahon. Kung lalakas pa ito, medyo hindi to puhupa ka agad o ano, bago po magdilim, pupuntahan ka namin dito, ha? At ililikas ka namin, ha? Ganun na lang gawin natin, ano? Total maaga pa naman. At kung kanina pang umaga ito, ibig sabihin ito ay patapos na. Kung ito ay lalakas pa, kasi wala na, kalmado naman na. Kung ito ay lalakas pa, edi pupunta natin siya dito bago magdilim, ilikas po natin. So, pwedeng sa bahay siguro muna, sa sala, si Nanay Nonay. Pwede ka naman dumatulog siguro, kung wala sa barangay, ano? Sige, pero ngayon, Nanay Nonay, ay anong pagkain mo dito? Meron pa naman ako yung bigas. Ha? Meron na ba May yun? bigas ka pa, yung ibang yung ibang pang-ulam-ulam mo. Meron, wala na. Wala na. Okay. At hindi mo na kami nagdala ngayon kasi hindi ko nga alam kung nandiyan ka pa sa inyo. Kala ko nga, sabi ni Mrs. baka nag-alis ka na. Baka nagpapamaynila ka. Kasi Hindi nagpunta naman. kami, wala ka eh. Hindi ako maglalakad ng pabalik. Baka hindi na rin ako padaanin ng mga sundalo doon. Tsaka kunting tiis na lang, Nay, pupunta na dito ang mga anak mo, ha? Kunting tiis na lang. O, kailangan ma-check up muna ikaw, ha? At hindi ko kasi sure kung kapag nandun ka na po, ma-check up ka. Ano, gusto ko ma-check up ka po ay ma-check up ka muna, ha? Pero sa ngayon, kung gusto mo po dito talaga, basta dadating kami dito kung magbabago po itong panahon, ha? At dadaling ka namin sa safe naman, ha? Ang hirap po ng sitwasyon dito ni Nanay Nonay kasi alam ng mga tao yung sitwasyon niya, kung ano yung sitwasyon ni Nanay. Alam niyo naman, nasabi ko na nga ito nung nakaraan na halos inaayawan si Nanay Nonay nung iba. Pero tayo, andito naman tayo para gawin ko ano yung mga kaya natin para kay Nanay. Okay, at ano bang pwede? Kung sakali pong kung ano yung mapag-uusapan namin tungkol kina Mami at Daddy at kung hindi na tayo pahihintulutan o ano man kina Mami at Daddy, siguro pwede nating pag-isipan kung si Nanay Nonay ay dito talaga yung gusto niya, baka pwedeng siya yung mapabahayan din dito sa Kapalongga. Okay, pero yun nga lang, sabi kasi ng mga anak niya ay walang mag-aalaga, walang magtitingin-tingin sa kanya dito. Yun lang yung isa sa problema. Sa pagpapabahayan natin si Nanay Nonay, wala naman pong problema kasi solo lang naman siya. Kahit maliit na bahay, pwede na dyan si Nanay. Di ba, Nanay? Huwag lang sa ganito po. Okay. So, paano? Aalis muna kami, ha? Pero babalik kami ngayon din. Ha? At kung bibili lang kami ng, ng makakain mo, ha? Ano yan? Niluluto mo na yan? Nag-init ako ng tubig. Tubig yan? Grabe, oh. Buti na lang po, mayroon ditong kubo si Nanay Nonay na wala ditong tumutulo, ano? Wala naman. Wala dito kasi bago pa itong pawid, oh. At kilala ko po yung may-ari nitong resort na ito. Okay. At mabuti na lang, free si Nanay dito sa mga cottages niya dito. Punta muna tayo dun sa sentro para bilhin natin si Nanay Nonay po ng kanyang makain. At ang hirap lang po kasi dito talaga yung sitwasyon ni Nanay, alam po kasi ng mga tao. Yun nga, 'di ba, nakita niyo naman nakaraan, sinubukan namin hanapan siya ng malilipatan na apartment kaso hindi sila agree dahil nga sa sitwasyon ni Nanay.
At may mga issue kasi na minsan si nanay kapag medyo hindi natin alam kung ano yung pakiramdam niya, nag-hallucinate gano'n, na babato daw po si nanay nonay. So yun lang yung kinakaayawan ng mga tao. So sa barangay din naman, pwede din naman siguro ano, kung sakaling sabihin natin yung sitwasyon na evacuation, di ba? May evacuation center ba dito? Lahat naman yata ng barangay pwede, di ba? Saan ba dito meron? Yung kamay kong ba? Sa court lang din. Yun lang, court lang din yung tutulugan niya doon, ano? Grabe, wala kasi dito mga evacuation center po. Malayo, ano? Kung talagang kalakasan lang po dito, talagang sobrang lakas ng bagyo, naging evacuation dito. School, andun lahat ng tao, sa mga court, sa mga barangay, yun talagang kalakasan. Pero ito kasi yung sitwasyon po nitong bagyo ngayon ano lang siya, kumbaga yan, may pag-ulan. At hindi kagaya sa ibang lugar na panood ko na talagang grabe na din yung baha. Dito naman ganito lang naman sa awa ng Diyos. Kaya nga lang iniisip namin, kaya gusto sana namin si Nanay Nonay may lipat. Kasi yung bahay niya po dito, kala ko dito siya nag-stay. Malapit dito, lapit na lapit ito sa tubig. Doon malayo po yun sa tubig. Nasa taas po yun Pumunta na rin kami ng mga oras nito ng barangay upang malaman kung may mga lumikas at inalam na rin namin ang lagay ng panahon. Okay, so nanggaling na kami sa sentro at nagtanong-tanong na din kami. At yun nga, wala na pala itong bagyo na ito. At kita naman, lumiliwanag na yung langit. Kaya nga lang, kailangan pa rin natin si Nanay Nonay ditong madalhan ng kanyang makakain. Kasi, yun nga, sabi niya wala na siyang pagkain. Bigas na lang ang meron. At dito na kami dumaan sa kabila. At may daan din naman dito. Medyo madulas lang dito, buti may hawakan. Tara. Kasama ko nga din pala si Mac. Di sa likod, tsaka si Rans. Yan. Ito kalsada na po dito. Kaya itong tinitirhan ngayon ni Mami o nilipatan niya ay malapit lang sa kalsada. Madulas. Dahan-dahan kaya madulas. Buti nga may daan pa dito. Magtanggal kayo ng tsinelas. Tara. Ay, grabe. At kanina nagtanong din kami sa barangay kung may mga naglikas ba doon at wala naman daw. Kasi nga ito naman ito nga pawala na kaya walang mga nagsilikas na tao. Nanay Nonay. Pinagbili na po kita ng groceries. Huwag mo na ipapanakaw. Huwag mo na ipapanakaw ulit ang grocery mo. Grabe naman po ang mga tao. Sana huwag nyo naman pong gawin yung ganito sa tao. Kawawa na nga po dito. Halika Nay, madilim na dyan. Dito ka. Wala daw pong nagsilikas sa barangay, Nay. Wala naman daw pong taong naglikas doon. At ito nga daw ay palipas na. Kaya maliwanag din langit. Ano? Okay ka talaga dito? Sigurado ka? Okay, kunting tiis na lang, Nay. Kunting tiis na lang. At sayang nga kung na-check up ka po nung di pwede na natin pupuntahin dito yung mga anak nyo. Kaso nga lang yun nga, ayaw ko lang din pong mag-alis talaga kayo na hindi pa kayo na-check up, ha? Sana maunawaan din tayo ng mga manonood kasi nga baka mamaya po pag naandun na hindi na po maasikaso at busy din ng mga anak, may mga pamilya din na inasikaso, may ginandito na dito pa lang maasikaso na po natin yung ni Nanay Nonay. Upo ka, Nay. Upo ka dyan. Upo tayo. Ay, grabe. Nung hinahanap ka namin Nanay Nonay, nagpunta din kami dito sa kubo na ito. Nagtingin kami dito, sabi namin baka nga iinitan ka doon. Mainit nun, di ba? Nagpunta tayo? Sobrang init. So sabi ko baka dito ko nagpapahinga. At ito yung naturo mo kasi sa akin na sabi mo dito ka napunta kaya dito kami pumunta. Kasi lang wala ka dito. Tapos yun nga, pumasok ako sa bahay mo. Pasensya ka na ha, nagpasok ako sa bahay mo nung wala ka. Diyan? Oo, nung nakaraan. At tinitingnan ko nga yung gamit mo kung nandoon, yung mga pagkain mo kung nandoon at nakita ko nga na wala doon yung mga pagkain. Kaya yun nga, naisip ko na baka
may ibang hindi alam ng pagkain mo at ikaw na din nga nagsabi na meron nga talaga. Yung kaya sana sa mga tao naman na ganyan ang gumagawa, huwag nyo na pong gawin kay nanay Nonay ito at kawawa na nga po yung tao. Para po nang sa gano'n naman hindi si nanay na lilipasan ng gutom kasi nagiging okay si nanay Nonay sa tingin ko kapag hindi siya nalilipasan po ng pagkain. Oh, kamusta yung ininit mo na ano mo na ba? Nakainom na ako ng isang Ano? tasang kape. Kape? Oh, may kape ka din dito ha? Oh, at saka meron ka ditong mga lutuin ha? Dito sa loob. Ikaw nang bahala magbukas dito. Tapos may mga yung mabibilis na pwedeng ipang ulam ha? Mga dilata parang 20 pesos yata yung nandito na dilata. At may mga noodles kung gusto mong humigop ng sabaw. At may pwede kang lutuin ha? Okay na Nonay at basta't ang masabi ko lang sa inay konting taste na lang. Ha? Opo. Konting taste lang. At wala tayo po magawa sa ibang mga hindi makaunawa sa inyo po dito ay. Kaya yun na lang, ganito na lang gagawin natin. Nonay, sana sa Friday pag check up mo ka nang alis. Ilang days na lang. Hindi ko na maalam kung anong araw. Ang araw po ngayon ay linggo. Sunday. Natagalan na tuloy. Matagal na. 5 araw na naman antay natin. Oo. Di bali, ganun talaga. Basta sana huwag ka nang aalis dito dyan sa bahay mo pag pinuntahan ka namin ha. Oo. At for sure naman tag-init na siguro yan. Kasi ito lang naman sigurong bagyo na itong Huwag ka na doon aalis. Para na maisama ka namin basta Friday, magligo ka na po ng maaga. Ha? Tapos ay ka na, dala ka kung anong gusto mong dalahin na gamit, na damit o kung pamalit mo, kung pagpawisan ka man ha? At papacheck up na po tayo ha? Para makainom ka ng gamot. Hindi ka naman natatakot. Hindi naman. Bakit naman ako matatakot sa pagpapacheck? Ako lang naman Check up lang naman, bibiriresetahan ka lang naman ng gamot na pwede mong inumin. Oo. Di ba? Kagaya ng halawa, parang vitamins, ganun. Oo. Di ba? Kaya huwag matatakot ha. Hindi. Sa Friday, tandaan mo ngayon ay linggo, dadaan Lunes hanggang Friday ha. Okay? Okay ba yun, nanay? Okay. Okay, sige. Sa ngayon sinure lang namin kung ayos ka dito sa kalagayan mo at kung nandito ka nga, ha? Opo. Sige. Mag-ingat ka dito, nanay. Oo. Mag-ingat ka dito, ha? Oo. Kung may marinig ka dyan na pakiusapan mo agad na umalis, Yan. Okay. So, sige. At sa ngayon po, mga kabayan, punta na rin tayo bukas sa bukas. Wawalik po agad kami dito para kamustahin si Nanay Nonay dito dito ka pa rin ba hanggang bukas? Dito ka pa rin. Babalik kami dito bukas na mas maaga, siguro mga umaga para kamustahin natin yung kalagayan ni Nanay Nonay. Pero nga, kagaya na sabi ko kanina, kung magbago man yung panahon, puntahan po siya natin dito kahit gabi. May ilaw naman, tsaka may daan naman dito sa taas. Nanay? Okay, punta na kami. Salamat. Salamat ha. Okay, sige po. Kunin ko na tong microphone. Ha? Ingat ka dito. Ha, nanay? Okay, sige po. God bless, nay. Ingat po. Kawawa si nanay dito. Napunta na kami. Saan ka nagdaan nung nagpunta ka pala dito? Dito? Dito lang sa buhangin. Nakadaan ka ba dito sa taas na ito? Oo naman. Nakadaan ka dyan? Buti di ka nadudulas. Hindi naman siya. Okay, sige. Mag-ingat ka ha. Okay, punta na kami. Sige po, nay. Si nanay dito. Ayun po ang hirap sa kapag wala kang kasama sa buhay. Wala sa iyo nag-iintindi. Although may mga anak man siya, kaso nga lang nasa Manila. At ito yung pinili ni nanay na pumunta dito sa bayan namin. Hindi ko lang po maisip bakit kaya wala nakakapansin kay Nanay Nonay sa sitwasyon niya at bago pa kami dumating walang ibang naglakas loob na magtulong kay nanay dito sa sitwasyon niya. Kahit sino sana sa barangay o anuman. Kasi kahit di po taga dito si nanay, since dito po yan sa barangay na ito at dito sa bayan namin, sana naman kahit paano po tinutulungan. Kasi normal po si nanay kapag hindi siya nagugutuman, yung pampansin namin. Ang totoo pong malala na sa base sa experience namin, yung may mga time yan na pagpunta natin, hindi yan okay. Pero si Nanay Nonay, mula po nung nabibigyan natin siya ng makakain at di siya nagugutuman, normal po siya, makita nyo naman.
pag the way siyang magsalita, the way siyang sumagot, yung response niya po, kahit ito po ay sa psychiatrist, makapansin po ng psychiatrist yung response niya po ay okay na okay. Talagang siguro dumaan lang siya sa stress ng mga nangyari sa buhay niya, kaya ganyan. Pero normal po siya, normal talaga. Sabi ko nga si Nanay Nonay ay sapat na pagkain lang at saka hindi na i-stressin ay okay siya. At gamot lang talaga na pangpakalma siguro ng ano niya, ng isip. Sa pangpatulog, ganun, para magkaroon ng sapat na tulog, tamang oras ng pagtulog, ganun. Okay, so hanggang ngayon, hanggang dito na lang yung vlog namin. At dito kami galing sa barangay dito. Andiyan yung barangay nila Okay, so God bless po sa lahat. Rans TV, Commander ni Marcos. Maraming salamat po, God bless. Napakasakit sa dibdib isipin na bakit may mga magulang na dumadaan sa ganitong sitwasyon. Kaya't sana yung mga magulang natin ay huwag natin pabayaan dahil yung mga bata tayo ay hindi rin nila tayo pinabayaan.